So, good day mga kaibigan. So, sa video po na ito is pag-uusapan po natin ang mga opening choices na pwede po natin gamitin habang tayo ay naglalaro during the game. Kung ano nga po ba ang klase ng style na po pwede natin paita sa ating mga opponents. Kung tayo po ba ay aggressive or defensive player. So, yung 2 times po na yan, pag-aaralan po natin ngayon. Pero sa mga susunod po na video, saka po natin iisa-isahin yung mga theories, patterns ng mga per opening na yun. Aggressive man o defensive side. So, kung ikaw ay aggressive, anong pipiliin mo? Kung ikaw ay defensive, ano pong pipiliin mo? So, yan. Nakikita nyo po yung video na yan. So, tatalakayin po natin yan ngayon. So, mga kaibigan, palambing lang po kung hindi ka pa po napag-like and share and subscribe. Mag-like ka na po and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Naman po, salamat. And let's go. So, yun nga po mga kaibigan, no? So, nandito po tayo ngayon sa ating interface ng ating leeches analysis board. So, ngayon, tatalakay po tayo ng mga different kinds of openings. I mean, choices. Kung paano tayo aatake at kung kailan natin gagawin itong klase ng opening. So, para sa mga aggressive players, ang mga suggested moves or suggested openings dito kay ito pong E4, E5, and then F4. Unang-una po yan. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi na po siya masyadong gamit pagdating sa long game. Mas gamit po ito pagdating sa blitz and rapid. Kung ikaw po ay atakador, laking tulong po nito King's Gambit dahil una po sa lahat, yung bishop mabubuksan, yung knight mayroong activity kaagad, madali makapag-castle and king or king safety. So, nandito po kaagad yung opening principle dito sa King's Gambit na ito. So, balik tayo, no? So, dito naman, next pangalawa na opening repertoires na pwede nyo pag-aralan is E4, E5, Knight C3, Vienna. Ito yung ginagamit ko ngayon, no? Vienna Gambit o Vienna game. Mag-Bishop C5, tapos dito tumitira ng F4, kung Vienna ka, ganitong position or ganitong klase ng sequence na pwede mo pong gawin ng F6 ka. So, ayan na, blunder. Bakit po blunder yan? Kasi, most beginners, most of all, itira po talaga yung Knight F6. Pero blunder kasi mayroong capture dito sa E5. So, anong gagawin? So, syempre, wala namang gagawa. Pwede kumatras o pwede sumugod na lang. Sacrifice na dito para meron pang sundot ng Queen H4, maatake pa yung King, pero kakapturan lang po, sisimplihan lang po capturan. Pag chumek dito is Knight G3 lang po, walang panggulo, walang etc. kinemi, no? So, balik tayo, no? Next is, ang pwede mo namang itira is Evans Gambit. So, E4, E5 tayo, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, and Bishop C5, and then B4. So, itong Vienna Gambit din, based on my observation din sa ibang mga players, ginagamit din nito kapag blitz at bullet, lalo na sa dalawang yan. Pero kasi sa long game, hindi na po masyadong ito, no? Kasi babawian lang po, and then sisimplihan ng develop ng Knight G7, tapos D6, tapos mag-Bishop E6 para habulin ng light scored Bishop. So, ito po is matitrigger talaga yung block na talagang ubusin yung place and weight. Kasi po, pagka nag-win in exchange yung block dito, and winning material lalo na po ang pawn, dito malaki po ang chance na manalo yung black. So, sa winning percentage ng Evans Gambit ng white, dito sabi sa computer engine is almost equal naman. Pero medyo lamang pa rin po black since ayan nga, may pagkakataon niya pong capturing ng bishop, may pagkakataon matras, pwedeng capturing din ng knight.
No? So, yan. Yan ng Evans Gambit. Pwede nyo po i-consider yan kung aggressive player po kayo. And then, para naman po sa black, sige, i-switch natin itong board. Yan, i-switch natin yung board. Mag-Sicilian Dragon po kayo. Simulahin sa E4, C5, Knight F3, Knight C6, D4, capture, and then G6. Sicilian Accelerated Dragon. Kasi meron pong Bishop G7. Yan po yung signature move ng Dragon. Kapag nag-night naman kayo, konting kaalaman lang, A6 ang night. Pero meron po yung E6 muna yan. Pwede nyo itong subukan. Itong Sveshnikov. No? Subukan nyo po yan ng Knight GF BC3 yan. Knight BC3 tapos Knight F6. Yan. Pwede nyo po subukan yan. Pero sinasuggest ko po rito sa inyo kung aggressive player po kayo ay mag-dragon po kayo. Para itong bishop is kontrolado na po yung square mula sa H8 hanggang sa A1. Dark squares. So, last po na isasuggest ko po sa inyo na opening is the Alban Counter Gambit, which is for the D4 players. Ito pong Alban Counter Gambit is imbalance. May D4 po kasi. D4 po siya, and then followed with D5, C4, so parang Queen's Gambit, and then E5. Yan po Alban Counter Gambit. It's an uncommon defense to the Queen's Gambit, so ginagamit po ito ng black, ang Alban Counter. Titignan po natin sa database is, pero medyo winning po yung white kasi slightly better kasi syempre unang gumagalaw yung white and una sa development, bukas na tong knight, bukas tong bishop, pwede mag D3, matatranspose sa paborito ni Wesley, so D3 tapos knight C3, knight F3 I mean, E3 tapos bishop D3, no? So yun, ganyan yung mga moves na alam ko dito. Knight C3, knight knight C3, bishop G5, mamaya pa ng knight F6, tapos E3, tapos pwede nga rin itong F3 para makapag D4 pambomba, no? So yun naman po yung para sa mga aggressive players. So eto naman, alamin naman po natin ang common gameplays na pwede mo pong gawin kung ikaw naman po ay defensive player ng white, either white side or black side. So kung ikaw po ay defensive player and puro solid ka lang po maglaro is pwede mo pong gamitin itong Caro-Kann. Ayan, napaka-solid po niyang Caro-Kann. E4, C6, tapos pag D4 po, ito po yung main line, Knight C3, kinapture. Pwede po niya capturein, tapos dito Bishop F5, tain Knight para makalabas na, Knight C3, tain sa Bishop, Bishop G6. So, marami na rin po ako laro nitong Caro-Kann, pero aggressive player po kasi talaga, hindi ko po tipo ito yung Caro-Kann. Pero na-try ko rin po, and malaki din po winning percentage ko rito sa Caro-Kann. I personally recommended po, first recommendation ko po ang Caro-Kann para sa mga solid players. Next is the Petrov defense, the E4, E5, Knight F3, and then Knight F6. Yan po ang Petrov defense, or tinatawag nila na meron ito tawag sa iba, first sino ba yan? Symmetrical dervish fight. So pag kinapture, alam po natin yan, G6 lamang po, aatakin lamang po yung knight, babalik, syempre Knight F3, pwede kumapture. Paano kung mag Queen E2, hindi Queen E7 lang po, tapatan. Paano kung may D3, hindi babalik lang po, so equal position. Paano kung mag Bishop E3, Knight C6 po, developments na. Tapos follow with Bishop E6, pwede mag-sync side para tipid sa tempo. Ika nga. So, pangatlo ko pong isasuggest sa inyo is etong Queen's Indian Defense. Paano po yung Queen's Indian Defense? I-flip natin yung board. Magdi-D4 po yan. Knight to F6, C4, E6,
knight f3, and then p6. Okay, ang Queen's E dyan po, meron po yan cheto bishop sa p7. Ayan po ang Queen's E dyan. Tapos pwede ba din mo knight f3, knight c3 I mean, tapos e4, na bishop dito sa pwede ka mag bishop b4, g4, or g3, yung keto. Pwede matransform sa Catalan yan. Pero hindi ko po kasi ito nilalaro itong Queen's E dyan na ito. So, explore nyo po at i-explore din natin yan sa mga susunod nating videos. So, pang-apat, ang personal favorite ko rin is itong London system. Paano po yun? D4, D5, Bishop F4. Ang signature move ng London system. Knight F6, Knight to F3. Pwede dito mag E6 or kaya something like Bishop F5 muna para hindi mabarahan yung developments ng Bishop. E3, E6, pwede yun gumagaya lang eh. Pero kasi iba-iba rin naman ng facing yung opponent ko dito pagka ganito. Pag nag-knight C6 yan, G3 tayo. Iba-iba pa rin po ng facing. So, hindi como London system is gagayahin ka na Pero possibility lang yon. Pero iba-iba po ng facing yung tao. So, iba-iba ang makakalaban mo sa London. Pero pwede yon pag makunat kang player. Pag defensive player ka. And then last recommendation ko po is na opening is ang French defense. Paano po yon? E4, E6, D4, and then D5. Pag na knight C3 po rito, parang karoan, pag na knight F6. Kapag po nag E5, pag na knight FG7. Nilipat po dito sa G6. Parang karoan po siya. Isang tira na lang po ng E6 kamukha na ng karokan o kaya semi-slough. So, yun lamang po ang mga opening choices na pwede nyo pong papilian para sa video nito. And then sa mga susunod po nating videos is pag-aaralan po natin sila theory by theory, isa-isa. Tapos po, kung hindi po nakapag-like, share, and subscribe, click nyo na po yung subscribe button, i-hit the notification bell. So, yun lang po, and I hope na mayroon po kayong tunan sa video nito. Yun lamang, God bless, keep safe.